Shalom. May bagong issue ngayon. Actually, luma na eh. Mainit. So, may bagong issue ngayon. Actually, luma na po yan. Recycled lang almost every day. Natural, parang pabalik-balik na issue yan. Pero natural, kahit sabihin mong luma ng issue yan, kailangan pa rin patulan. Kasi, kung hindi sasagutin itong sinasabi nila na especially for us Catholics, na sinasabi nila na binago raw ng Catholic Church ang Ten Commandments. Mainit. So binago raw ng Catholic Church ang Ten Commandments. So kasi yung Ten Commandments number 2 ng mga Protestante, anyway, prior dumating ang Protestantism, may nakaset of 10 commandments na tayo. At kung titingnan natin yung Exodus chapter 20 verses 1 to the following verses, kung saan doon matatagpuan ang 10 commandments, mga kapatid, ay makikita natin doon yung ilang beses yung wag doon at kung ano yung dapat gawin. Actually, hindi siya 10. Mahigit siya sa 10. So, how the Catholic Church end up to 10? O kaya nga tinatawag na Decalogue or the Ten Commandments. Kasi ang unang Ten Commandments sa Ten Commandments ng Catholic Church, thou shalt not have strange God, or wag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. So therefore, yung pangalawa na wag kang magkaroon ng ibang Diyos-Diyosan, sakop po yun doon sa Commandments number 1. Understood na yun, nakasummarize na yan doon. Kasi kung huwag kang magkaroon ng ibang Diyos, of course, yung huwag kang magkaroon ng Diyos-Diyosan at ang kasunod na mga linya, huwag kang gumawa ng mga larawan na mga nasa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa, o sa anumang bagay. Pero yung verse 2 na yun, makikita natin that it refers to the images of the idol na huwag gagawin. Kasi kung titingnan natin at the same time yung context nung nung ibinigay ng Diyos kay Moses yung Ten Commandments of Mount Sinai, makikita natin yung historical background na prior sila umalis doon sa Egypt, na nagstay sila doon for almost 400 years, ay they are very influenced, deeply influenced ng mga Ehipsyo, kung saan ang mga Ehipsyo ay may napakaraming mga Diyos na kinikilala. Then, babalik sila sa Kanaan, ang lupang kanilang inalisan, ang kanilang babalikan, which is occupied by many people already, na kung saan itong mga tao na ito ay wala ring kinikilalang Diyos. Ang Diyos nila is napakarami din. Halimbawa, si Baal, si Asherah, si Astarte. So, yun yung background. Kaya, itong sinasabi ng mga Protestante na inalis natin na commandment number 2, naka-follow of yan dun sa commandment number 1, which is, thou shalt not have strange God before me. Ngayon mga kapatid, kung i-insist naman nila na kaya natin daw yun hindi sinama, is para ma-justify natin yung pagkakaroon natin ng mga imahen. Pero kung titimbangin mo at aralin mo ng mabuti, mas tama tayo sa Catholic Church. Kasi bakit? Kung lahat po ng mga imahen ay totoong ipinagbabawal ng Diyos, mga kapatid, kung totoong ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng lahat ng mga imahen, at kung ito ba ay maituturing lahat ng mga imahen ay maituring na Diyos-Diyosan, therefore, ang mangyayari, ang Diyos din ang mismo guilty sa kanyang sinabi. Siya rin unang lumabag. So, magkakaroon ng inconsistency. Yun nga lagi yung sinasabi, maglalabas na mali-mali ang Diyos. Ang Diyos ay ulyanin. Yun yung magiging akusa natin sa Kanya. Bakit?
Kasi itong mga protestante na ating mga kapatid, i-quote lang nila yung Exodus chapter 20 verses 3 to 5, pero hindi nila hindi nila babasahin yung Exodus chapter 25, yung some other part of the scripture. Kasi kung magbasa ka ng Biblia, hindi pwede na you have to select only what to believe. Or else, sabi ni Saint Augustine, or else, that is not the scripture you are believing, but yourself. So, kung ang i-insist lang nila yung Exodus chapter 20 verses 3 to 5, but they are not reading the Exodus chapter 25 that God commanded Moses to make an image of cherubim and put it above the Ark of the Covenant, then therefore, parang siya, yung budol style ang ginagawa nitong mga protestanting mga pastor. Hindi nila sinasabi yung katotohanan, yung buong katotohanan. Kasi kung i-insist natin na bawal ang paggawa ng lahat ng imahen, so therefore, God Himself is the violator of His commandment. So dapat, let us clear this up. So anong ibig sabihin itong Exodus chapter 20? Very clear kung babasahin natin yung context. He is referring sa mga imahin ng mga idol, na mga kinikilalang Diyos. Halimbawa ni Baal. Si Baal, very sikat yan. Yan yung mga propeta nakalaban ni Elias, yung mga propeta ni Baal. Si Asyera, si Astarte, si Dagon. Yan yung si Molech. Yan yung mga Diyos-Diyosan na mention sa Bible. So, kung insist nila na inalis natin din, lalabas may contradiction sa Bible, inconsistency sa part ng Diyos, na ang Diyos ay pabago-bago ng isip, ulyanin ng Diyos, violator ang Diyos sa kanyang commandments mismo. Bakit? Kasi yung Exodus chapter 25, 5 chapters away from that chapter 20, God commanded Moses to make a cherubim and put it over the Ark of the Covenant, na itong Ark of the Covenant na ito yung mga pinoprocession nila Joshua noong na sira yung wall of Jericho. 7 days nilang pinoprocession. And the final day, 7 days after na kanilang pag-ikot ng 7 ay sumigaw sila at nawasak yung wall of Jericho. Not only that, mga kapatid. So, not only that, pagdating sa Numbers 21, Numbers or Bilang 21, chapter 21 verses 4 to 9, makikita natin doon ulit that God commanded again Moses to make an image of a seraph or a snake and then na put it above the pool. So, ahas pa mismo. So, hindi nyo ba naisip yun that it will mag-question ito sa credibility ng Diyos, sa consistency ng Diyos? Payag ba kayo doon na sasabihin ng ibang sekta o ibang ng reliyon na ang Diyos ng mga Kristiyano ay inconsistent, mali-mali, contradiction ng Bible? So of course, we will not allow that. So ano ang magiging problema? I-resolve natin. So anong ibig sabihin ng Exodus chapter 20? Ibig sabihin ng Exodus 20, ang nire-refer doon is the images of the idol that God's prohibit, na huwag dapat yukuran o paglingkuran. Ngayon, sa Catholic Church, ang mga santo, kinoconsider ba nating Diyos? Hindi. Once ang isang bagay o isang tao, i-consider natin na Diyos, of course, talaga siyang magiging Diyos-Diyosan. Bakit? Hindi siya totoong Diyos. Parang baril, di ba? Kapag hindi totoong baril, barilan. Hindi totoong baril. Ngayon, kapag may kinikilala kang ibang Diyos, liban sa Diyos na may likha ng langit at lupa, then, makukonsider siya na idol. Si Saint Joseph, never natin kinonsider na Diyos. Si Mama Mary, hindi natin kinoconsider na Diyos. Lahat ng mga santo, hindi natin kinoconsider na Diyos. They are saints, they are servants of God. Kaya, tapos 'di ba makikita mo, nakakatawa ko minsan.
Di ba tuwing piyesta ng Nazareno, ang gagawin nila is ikukumpara nila yung imahe ng guyang ginto sa imahe ng Black Nazarene. Sa Exodus chapter 32, kahit basahin natin sa Bible, makikita natin sa Exodus 32 na noong ni si Moses, ang background doon, nung si Moses umakyat sa Mount Sinai, he stayed there for 40 days and 40 nights talking to the Lord. Yung mga tao nagreklamo na kay Aaron sa kapatid ni Moses. Aaron, di na namin alam kung ano nangyayari kay Moses. Sa gabi niya, sabi niya, igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin. Di ba? Kung babasahin natin sa Exodus chapter 32, hiningan sila ni Aaron ng mga ginto, lahat nila mga ginto. Then, Aaron molded it as a golden cup. Then, nung matapos yung golden cup, kung babasahin natin sa Exodus chapter 32, when Aaron presented the golden cup before the Israel, anong sabi niya? Sabi niya, Israel, here is your God who brought you out of the land of Egypt. You see, talagang kinoconsider nila yung golden cup as Diyos. So, since na kinonsider nila yun na Diyos, nakapalit sa totoong Diyos, that became an idol. So far sa atin sa Catholic Church, hindi natin pinalit si Mama Irene, hindi natin tinawag na Diyos. Diyos Maria, Diyos Maria, Diyos Jose, hindi natin ginaganon. So, ano yung pagkakaiba? Yung mga Hudyo, no ipinresent ni Aaron yung golden cup to them, ano sabi niya? Israel, sabi niya, sa verse 4, who accepted, so all the people took off their earrings and brought them to Aaron, who accepted their offering, and fashioning this gold with a graving tool, made a molten cup. Then they cried out, this is your God, O Israel, who brought you out of the land of Egypt. See, try to imagine, yung baka na kumakain ng damo, tinawag nilang Diyos, na naglabas sa kanila sa Ehipto. So, mga kapatid, so very clear na hindi binago ng Catholic Church ang Ten Commandments. Bakit na iba yung Ten Commandments natin sa kanila? Yung paggawa patungkol, thou shalt not have strange other gods before me, yung mga succeeding verse doon na huwag ka magkaroon ng ibang Diyos-Diyosan, ng imahe, ng mga rimulto, ng mga kaanumang anyo, it is referred to the idol, the images of the idol. At yun ay sakop sa commandments number 1, thou shalt not have strange other gods before me. Saan tayo nagkakaiba? Nagkakaiba tayo sa number 9 at saka number 10. Yung number 2 sa kanila, din number 9 and 10, pinag-isa nila about sa covetousness. Sa covetousness, ang pag-aari at ang asawa, pinag-isa nila, thou shalt not covet thy neighbor's wife, thou shalt not covet thy neighbor's property. Pinag-isa nila yun. Sa atin sa Catholic Church, it's not. Pinaghiwalay natin. Bakit? Ang asawa ay hindi po maaring ipantay sa isang ari-arian sapagkat ang asawa ay hindi isang pag-aari. That is why the Catholic Church separated it. Though its theme is about covetousness, pero ganun ang kahalaga ang babae. Hindi siya pag-aari. So therefore, ganun kabigat na ang pagnanasa or covetousness sa asawa ng iba ay mabigat at ang pagnanasa ng kanyang pag-aari is different thing, is other thing. Pinaghiwalay ng church because mahalaga ang babae, hindi siya ari-arian. Hindi siya pwede ipantay sa ari-arian sapagkat hindi siya pag-aari. Ang babae ay ginawa ayon sa wangis at larawan ng Diyos. That is why our Ten Commandments is different from the Protestant commandments. So kung susuriin natin, pagdibatihan natin yun, bagsak na sila kaagad dun sa sinasabi nila na number 2 na inalis natin. Nandito ako sa Facebook since 2009. Nasa Facebook ako. Dahil ito, additional yung TikTok na to.
Kapag may makausap kami ng mga protestante, hindi po magtatagal yung discussion nila about doon sa number 2 commandments na yun, mga kapatid. So hindi natin binago. Sila yung nagbago kasi sila yung huli. Sila yung huling dumating. Kailan namang Protestantism? 16th century. We have already a set of commandments, mga kapatid. So that is why hindi natin binago yung 10 commandments. Sila yung nagbago. Pinag-isa nila yung covetousness sa pag-aari at sa asawa. Pinantay nila ang asawa bilang pag-aari. Kaya siguro sa kanila sa mga protestante, ang turing nila sa kanilang asawa ay pag-aari. Sa atin sa Catholic Church, must not supposed to be. It must not and it will never not that the women are equal with property. And they will be like, or they will just be considered as property. They are not property of their husband. They are equal with their husband, with equal dignity. They are women created in God's image and likeness. So therefore, she must not be equated to the property. That is why the church separated the two. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, and thou shalt not, then the number 10, thou shalt not covet thy neighbor's property. That is why our 10 commandments differs from the Protestant, because they continue to insist that we remove the commandments number 2, but if we will examine it thoroughly, they are the one who is wrong and we are not the Catholic Church. That is very clear, mga kapatid. I have a video already of this. I still a video on American guy who accuses us Catholics that changed the commandments. Here in my profile in TikTok, I have a video answering that guy. So I am just repeating it over and over again because they continue to repeat it over and over again, and they have gained more Catholic members already. Weak Catholic members who became their member. Yan. That is why we keep on repeating also yung ganitong issue. Bagamat paulit-ulit, yet hindi rin kami napapagod na ulit-ulitin din. So, yan mga kapatid. We didn't change the 10 commandments. Sila ang nag-change dahilan dun sa mali nilang pag-unawa. At para mabudol nila ang mga mahinang Katoliko at mapasali sa kanila, then kapag napasali na sa kanila, lagot kang bata ka, ihanda mo na yung ikapo mo at love offering mo habang buhay na yon. Try to imagine, mga kapatid. So that is why I am keep repeating this also, na hindi binago ng Catholic Church, bagkus marapat at tama ang pagkalatag o paggawa ng 10 commandments natin ng Decalogue. So maybe that is by now, mga kapatid. Shalom! Magandang hapon. Nandito po ako ngayon sa parokya namin. So, yan. Dito lang ako sa kubo. Yan. Yan. So, yan lang po, mga kapatid. Shalom. May God bless us all. Amen.